done for me. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of Glory, the King of Glory, who rules the nations with truth and justice.
Good morning, everyone. Ayan. Batiin mo naman yung katabi mo. Good morning, sabihin mo. Ayan. Ako'y nagagalak po na andito kayo. No? Masaya po na andito tayo palagi kasi kahit maraming mga distraction sa buhay natin, andito tayo. Kasi alam nyo, meron daw isang tao gustong mag-quit sa kanyang trabaho. At sabi niya, kasi ang dami daw mga chismoso. Hindi po yung mga katabi nyo yun, no? Tapos, maraming mga negat dun sa trabaho niya, tapos pumunta dun siya sa HR. Sabi niya, magre-resign na po ako. Sabi niya. Tapos sabi ng HR, sigurado kayo gusto nyo mag-resign? Oo, magre-resign na ako. Pero bago kayo magre-resign, bago nyo pirmahan yung resignation paper, ito po muna yung gagawin nyo. Kumuha siya ng baso, tapos nilagyan niya ng tubig. Tapos sabi niya dun sa employee, mag-ikot muna kayong 3 beses dun sa office nyo. Tapos bumalik po kayo sa akin. Tapos pumunta nga yung empleyado. Tapos bumalik siya doon sa HR. Sabi niya, "Sir, ano po yung napansin nyo? May nakita po ba kayong mga nagchichismisan? May mga nakita po ba kayong mga negative, mga bully?" At sabi niya, "Wala." Tapos sabi ng HR, "Kasi nakafocus po kayo sa tubig. Doon sa baso na hindi matapon yung tubig." Parang ganoon din sa atin. Ang daming mga distraction sa buhay natin pero hindi tayo nagpatalo. Amen? Ayan, andito tayo sa church. Okay? Kaya yung iba po, no? Yung ibang papasok dito na po sa harap para mas marami po tayong kasama pa na pupunta mamaya. Okay? Yung yung mga ibang nasa likod, pwede na pong muna natin dito, i-fill in muna natin itong nasa harap. Okay? Ayan. Sige pa para meron pang 3 dito sa harap. Okay? Meron pang 3 dito sa yung nasa likod. Okay? Nagre-recruit po ako yung mga maganda at saka mga gwapo nasa harapan. Di ba? Yung mga nakakatanggap agad kay Lord. Amen. Okay, may 2 pa dito, hindi po tayo mag-uumpisa unless na may mag-fill out po dito, no? Kailangan ko po ng mga gwapo at saka mga ganda. 'Yun. 2 pa dito po sa harap. Okay? Ayan. Yan, pupunta na sila talagang mga gwapo at saka mga ganda, oh. Okay. Ayan. Oh, yun. Ba't natatakot po kayo? Hindi kayo proud ng mga gwapo. Yung mga gwapo, yung mga ganda, dito. Ayan. Isa pa dito. Okay. Si Michael, dito na lang sa harap. Okay. Yan. Yung mga gaya kong gwapo, gaya nyo rin mga gwapo. Okay? Okay. Ayan. Okay, sabihin mo naman sa katabi mo, I am unstoppable. Ayan, good morning din po yung mga kasama natin na naka-online. Pa-type niya rin po sa inyong comment box, I am unstoppable. Okay. Yan, kayo rin po, no? Since alam kong ready na kayo, mag-pray na po tayo. Okay. Lord, dito po kami ulit, Lord. Nagpapakumbaba, humihingi, Lord, ng kapatawaran. Ano man yung mga nagawa po namin, Lord, na hindi kaya sa iyong harapan. At this time, O Lord, na mabuksan muli ang aming puso, ang aming kaisipan. Ganun din, O Lord, yung pag-receive po namin ng word ngayon at be with us. Always, meron kaming puso na mag-receive para anuman yung mga matutunan po namin ngayong araw ay aming i-apply sa aming buhay. At we believe, O Lord, na kami ay mag-obey sa inyo. Kami ay magkakatanggap rin ng mas marami pang blessing. And again, be with us today, O Lord, and nagpapasalamat po kami. This was in Jesus' name. Amen. Ako po si Rayan Cabanban, nakatira po sa Purok 3. Ang cell leader ko po ay si Ate Susan Libag. Itong encounter na po na ito, hindi ko siya ine-expect. Ang alam ko po is life class. Kasi yun ang sinabi ng cell leader ko na, Rayan, try mong sumali sa life class, sabi niya. Yung time na po na yun is my work ako. Yung boss ko na yun, hinihingi niya na kukunin niya yung Sabado. Tapos, biglang hiningi na rin niya yung Linggo. Kaya, medyo hindi na maganda ang pakiramdam ko noon, kaya nag-resign ako. Kung tutusin po, mga 2 linggo lang ako sa kanya. Tapos nung may pinuntahan
meron po kami isang bahay na nag-cell group kami ni Ate Susan. Sabi ko, nag-resign ako. Tapos sabi ni Ate Susan, "Hay, buti naman kasi pinagdasal ko yan." Sabi niya, "Ano pinagdasal mo na mag-resign ako?" Tapos, kasi nakikita na daw niya na iba na haggard na daw ako. Hindi na ako masaya sa trabaho ko, totoo yun. Kasi parang, may pera ka nga. Pero, wala, hindi ka, ewan ko, may kulang kasi talaga. Tapos, yun, nung nagkuhan ako sa life class, nasa ako ng life class, sinacrifice ko yung trabaho kong yun. Kung tutusin, wala pa nga akong pamasahe na pumunta dito sa church nun. Naglakad ako, basta every Sunday, di ba, life class every Sunday. May Sunday na naglalakad ako papunta dito, tapos naglalakad din ako pa uwi. Hindi ko naman masabi kay Ate Susan na wala akong pamasahe. Kasi may tinutulong naman si Ate Susan, nag-aabot siya ng pag walang-wala ako. Minsan nagbibigay pa siya ng bigat sa akin. Sabi ko, pamasahe na nga lang, hihingin ko na naman sa kanya, kapal naman ng mukha ko, di ba? Pero nalaman ni Ate Susan na naglalakad ako kaya nagagalit siya. Sabi, ba't hindi ka man lang magsabi sa akin? Sabi ko, siyempre, nahihiya na ako. Tapos, ito nga, nung nag-life class ako ganyan, sabi ko, yung parang nag-umpisa na rin yung work ko na, parang nagbigay siya nagkakuan siya ng paraan para magkaroon ako ng parang allowance ko. May pamapamasahin na gano'n. Nagkaroon ako ng sideline. Sabi ko ngayon, parang may pinapahiwatig ka sa akin na gusto mo yatang tumuloy ako. Nararamdaman ko yun kasi every na kailangan ko ng pinansyal, parang pinaprovide niya. Sabi ko, uy, may ibig kang sabihin Parang gano'n, nagpaparamdam ka. Anong ibig mo sabihin? Mayroon ka bang pinapahiwatig? Tapos nung life class na yun, kahit every Sunday lang yun, ang dami kong nalaman sa kanya. Marami akong nalaman tungkol kay Jesus kasi elementary pa lang ako, high school partner ko na si God Pero nung pinasukan ko yung pag-aasawa kasi, parang tinalikuran ko siya. Parang yung naging partner ko siya, elementary to high school, naging active din ako sa church. Naging young people ako. Ang saya maging young people Gusto ko yung maibalik sa akin. Pero mula nung nag-asawa ko, kasi parang tinalikuran ko siya, nag-suffer ako. Hindi ako nag-enjoy sa pag-aasawa. Naramdaman ko yung iba pala pag wala siya sa buhay mo. Talagang hindi mo ma-explain ang hirap na nagsasuffer ka na. Hindi ko nga alam kung family na masasabi ko yun Pero ito yung life class na to, pinaintindi niya sa akin na nabubuhay ako hindi dahil sa akin, nabubuhay ako para sa kanya. Marami akong nakuha sa life class na yun, tapos biglang napasok tong encounter na to. Yun, prinubide na naman niya. Sabi ko, wow, parang nag-sacrifice ako ng trabaho na yun, walang-wala ako, tapos biglang bawat kailangan ko, nagpo-provide siya. Kaya ibig lang sabihin na gusto niya ako talagang makapasok. Kasi may gusto siyang iparating sa akin. Tapos nung sa encounter na yun, meron kasing, nung nangyayari yung encounter na yun is, tungkol doon sa blood of Jesus, yung Jesus shed drops blood 7 times na yun. Kung napapanood ko yung palabas na yun is parang kwan lang siya, ordinary. Pero nung habang pinapanood ko yung video na yun, medyo hindi tumagos sakit. Kasi alam mo na yung ibig sabihin ng mga dugo na sinakripisyo niya. Alam mo na yung mga meaning Pero nung una, wala lang yun. Pagkatas ng encounter, medyo, marami akong nalaman, natauhan, nakilala siya. Yung sinakripisyo ko pala na yun, wala pa yun sa kalingkingan na sinakripisyo niya para sa akin. Yun lang. Thank you. So, hello po. Ako po si Kimberly Deiro and ang cell leader ko po is si Ate Glyden. Ang masasabi ko lang po nung di pa ako nag-encounter is yung di pa ako gaano marunong magpatawad na as in na
ano po ako ng sama ng loob, ganun. And ang dami pa pong sama ng loob na nandito sa akin na hindi ko po nalalabas. Ganun, hindi ko po nakikwento, wala po ako napagsasabihan, ganun minsan. Tapos, parang, tawag doon, hindi po ako seryoso sa mga ginagawa ko minsan, pati pag nagsasel po, inaamay ko yun. Tapos, ano po, tawag doon, may nagagawa naman po tayong mga kasalanan, ganun. Tapos nung nag-encounter po ako is sobrang, ang dami ko pong natutunan. Nalabas ko po lahat doon, naiyak ko, tapos na-open ko po sa mga kasama ko. Tapos, tawag doon, natutunan ko po mag-forgive. And sabi nga natin, Glidel, na forgive ko si Papa, ganun. Tapos yun po, na-forgive ko naman po siya. Tapos nung nag-encounter na po ako is marami po akong natutunan sobra. Tapos sobrang gumaan po yung pakiramdam ko kasi nalabas ko po, naiyak ko po, ganun. Tapos nasabi ko po sa mga kasama ko and natuto po akong mag-forgive and mag-trust lang kay Lord and dagdagan pa po yung confidence ko dito sa church, ganun. Tapos, ang masasabi ko lang po sa encounter is sobrang saya po, ganun. Thankful po ako sa mga nagturo sa amin. And ang masasabi ko din po is medyo biting, ganun. Pero alam ko naman pong marami pang daraan na matututunan po kami, ganun. And yun lang po, yung mga susunod po na mag-e-encounter is sobrang ganda po and saya. Alam ko pong marami po kayo matututunan and malalabas niyo po lahat doon ng mga nasa loob niyo, mga prob niyo, ganun, ma-open niyo po, tapos madadagdagan po yung confidence niyo. Tapos yun lang po, thank you po. Shakgam ni Jude. Full name is Cyril Jude B. Gayasco. Shakti ang believer ako since grade 6 ngam nag-fade away. Kaslan nagbaliw nga J nagturungan biag ko. This past year in-invite dak ni da antipresi. Ti in kanda nga cell leader ko is ni Manong Ivan. So na nang bagik nga ag-sublity church tas ag-worship man ng kin Lord. May bagak lang dating kita adat tuyak man niya nga day ag-worship man kan agpausar kin Lord. Aduman ti kalukan biag ko at least amok tagi no niya dagi nga kalukuan, tapos nagpapasalamat akmat lang kinda mama kinda papa nga kaslandak nga kaslain support dak pa nga apan ditoy in the needs ko tapno makapan ditoy, tapos binagbagandak mo lang kasi ni Manong Ivan in bagana encounter kanya is nakabanak talaga ang kumo di mapapanjotak ko niya ba encounter, tapos di first siyempre kung mapag-curious sa kanya ba day encounters di bagana kanya matest kayo kung na kanya siyempre nadagdagan man di ka ba di expect ko, tapos di during ay mayat kayang kasi lang gadya experience tapos hanggang sa tatatuin and on last day mayat mo di feeling mas nakilala ni Lord, tapos mas limapit di loob ko kanya na nag-ask active forgiveness. Di pas basal ko agpa-flashback during the worship. Hanya maiwasan ti emotion talaga. Dagi memories nga nararamid mo di pagkaubing mo, di childhood, umatmawan di kalukuan ka di. Untat at least amumon niya jaramid. And then tatanal pas mat di experience lagi next nga balin kayat na nga kwan dito just try ang timawan no in try mo, di ba? Day lang. Thank you. Ako nga po pala si Venice Daniel Curab, no? And yung cell leader ko po si Ate Glidel. So, before po ako mag-encounter, yung
yung buhay ko po talaga is kahit po pupunta po ako ng church, nagbabasa ng Bible, pero hindi ko ngayon po iniintindi yung sinasabi, ganun. Na kahit ngayon po nakikinig ako, pero nakakatulog ngayon, ganun. Yung buhay ko po dati. And yung ugali ko naman, masungit ngayon po ako. And mahiyain. Tapos palamura din. Yung kayang magpatawad. Tapos tamarin din. And during encounter naman, paunti-unti ko ngayon po nare-realize yung mga maling nagawa ko, mga kasalanan ko, ganun. Tapos paunti-unti din po nababago yung buhay ko. And nung during encounter din, na-share ko po yung mga hindi ko po ma-share dati. Tapos kahit ngayon po sa mga close friends ko, hindi ko po kayang i-share, pati sa cell group. Kasi nga, nahihiya ako, ganun. Tapos nung after encounter ko, nabago ngayon po talaga yung buhay ko. And gumanda rin po yung pakiramdam ko. Kasi nailabas ko ngayon yung lahat ng mga problema ko. Iniyak ko lahat ng mga problema ko doon. And sinasabi ko din sa sarili ko na paglaki ko, gusto ko din maging cell leader. Gusto kong tulungan yung mga batang hindi pa ngayon nakakatanggap kay Lord. And gusto ko din mabago yung buhay nila. So sa mga hindi pa po nakaka-encounter, make sure po na mag-encounter kayo sa susunod. Kasi nakakapagbago po talaga yun ng buhay. So gusto ko din po mag-thank you po kay Ate Glidel and sa lahat po ng leaders sa church. Si Pastor po, tsaka po si Pastora. Dahil po sa inyo, makikita niyo po yung bagong ako. Thank you. Amen, di ba? Kaya sabi doon sa mga hindi pa naka-encounter. So, we will invite you sa next na encounter natin and also sa live class na darating. So, I believe na napakinggan nyo yung mga testify ng ating mga live class student. So, rin yung mga hindi pa rin nakapag-live class dyan, is your, kayo na rin yung susunod. Okay? So, tayo po ay tumayo. Come on. Ayan. Amen. So, it reminds me, yung kakantahin natin sa Acts, yung kwento ni Paul at saka si Silas. Kasi yung kwento nila, nakulong sila eh. Kasi they preach the gospel. And nung nakulong sila sa inner cell, ang nakita ko doon is they sang. They pray and they sang praise. So today, para ma-break po yung mga chains, yung mga anuman na bumabagabag sa inyo, it's our time to give our worship. Amen. Giving our praise. Come on. Come on, let's give our praise. Chains are broken, 'cause you have spoken. It is finished on the cross. Now I'm living in your freedom. Jesus, you have set me free. By the power
of your spirit, every captive is released. For this purpose I am living. Jesus, you have set me free. Nothing gonna hold me back. Come on. Nothing gonna keep me down. Jesus has set me free and I'm free indeed. I will give you praise, and everything I am I praise. Whatever may come my way, you have won the victory. You set me free. Ah, 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 ah. I'm surrounded by your goodness. I am covered by your grace. My heart is grateful, forever thankful. Jesus, you have set me free. Nothing gonna hold me back. Come on, nothing. Nothing gonna keep me down. Jesus has set me free, and I'm free indeed. And I will give you praise. With everything I am, I'll praise. Whatever may come my way, you have won the victory. You set me free. Ah, 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 ah. Today we will declare that we are free, amen. We are free sa mga ginagawa ng kaaway sa ating buhay, amen. As we declare that we are free today, amen. We have the victory. We are free, and I have the victory. Come on, we declare. We are free, and we have the victory. Come on, I am free, and I am free, and I have the victory. And I am free, and I am free, and I have the victory. Nothing gonna hold me back. Nothing gonna keep me down. Jesus has set me free, and I'm free indeed. And I will give you praise. And everything I am, I praise. Whatever may come my way, you have won the victory. You set me free. Ah, 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 you set me free. Amen. Amen. Come on. Oh, come on. Let's give the Lord the loudest clap offering. Wait lang ah. Wait lang, hindi ko palalampasin kasi nakikita ko yung mga nag-encounter tas kinakanta natin, I am free. Parang kayo pa yung may mga dala-dala eh. Parang walang napalaya nung kailan ba yun? Thursday and Friday. Mga chong! Kumusta kayo mga chong? Parang dumaan yung Sabado, Sunday, parang ang dami ulit baggages. Naku po, Saturday lang yun ha. Saturday lang mga Batch Kings. So, I want you to sing once again with freedom and victory na kayo, we are free. Amen? And I would like to invite yung mga nag-encounter na nasa bahay, tumayo kayo and declare that you are free. Pwede ba yun? Hindi ko palalampasin to. Sinasabi ko sa inyo, ayaw ko palampasin to. Kantahin mo at sabihin mo that you are free. Sabihin mo sa katabi mo, you are free. Hallelujah! And we are free. Oh, yes you are. Chains are broken. You have spoken. It is finished on the cross. Now I'm living in your freedom. Ano? You have set me free. Nothing and nothing's gonna keep me down. And nothing's gonna keep me down. Wala.
Jesus has set me free, and I'm free indeed. Come on, let's sing. And I will give you praise, and everything I am, I praise. Whatever may come my way, you have won the victory. You set me free. Oh, Are you ready to declare? Sabihin mo, I am free. And I am free. I am free. And I have the victory. And I am free. And I am free. Yes, Lord. And I have Come on, the church. victory. Sing. I am free. And I am free. And I have the victory. And I am free. Come on, say And it. I am free. And I have the victory. I am free. And I am free. And I am free. And I have the victory. And nothing gonna hold me back. Sabihin mo yan. And Nothing gonna keep me down. Jesus has set me free. And I'm free indeed. And I will give you praise. And everything I am, I'll praise. Whatever may come my way, you have won the victory. And I will give you praise. And everything I am, I praise. praise, Whatever Lord. may come my way, you have won the victory. You set me free. Oh, yes, Lord, we are free. You set me free. Amen. And we are free indeed, oh Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Yes, we are free. We are free from any bondage of sins. We are free from any worries. We are free from every sicknesses today. And this morning, declare that you are free. Sabi po ng Panginoon, hinihintay niya yung true worshipers who worships Him in spirit and in truth. Kapatid, you will worship in spirit and in truth. If you have joy, you have freedom. We have unity in our worship. This morning, ano man yung dala-dala nyo sa umagang ito, I want you all to just lay it all down in front of the altar and say, Father, I am free. I am free. If you are sick and declare, say, I am healed. If you have problems na hindi ka na makatulog, sabihin mo, I am free from those problems. If you have financial constraints, sabihin mo, I am free financially. As we declare, habang sinasabi natin yon, there's something going on in the spiritual realm. At yan ang kinakatakot ng kaaway, kapatid. Na sinasabi mo sa bibig mo na ang Diyos kaya kang pagalingin, kaya kanyang tulungan. Just declare it today. Ora shala bahaya kandaraya shala haya bahay shandiya kandase. Holy Spirit, just flow in this place. Lord, yung mga kasama namin sa bahay nila, Lord, that they will be free from any bondages in the name of Jesus. That we will be free. We are free to worship you, and we allow your Holy Spirit to just flow in us, just move in us. Hallelujah. Ora shala bahandaraya shala kandaraya sing. Remove all those distractions. You are here because of the Lord. Nothing else. Hallelujah, Jesus. Oh, you are Lord. Oh, all it takes is one moment and just one touch from you. Sabihin mo, I put aside all distractions. I put aside all distractions. I came for you. I came for you. I need you, Lord. I need you more than ever.
I surrender. I live for you. I live for you. I came for you, Lord. I came for you. No other reason. I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Call upon the Holy Spirit now. Holy Spirit, Holy Spirit flow. Holy Spirit. All it takes is one moment. Sabihin mo, Lord, just one touch from you. And just one touch from you. I put aside now. I put aside all distractions. I came for you. Yes, Lord, you're the reason. You're the reason we are here. I need you, Lord. I need you more than ever. Nothing else satisfies. It's only you, Lord. All my life I surrender. I live for you. I live for you. I came for you. Sabihin mo, Lord, I am here. I came for you. Oh, Holy Spirit, you are welcome. Come and move. Oh, move upon this place, Lord. We desire an encounter once again. Yes, oh Lord, send your fire, release your power, so we'll never be. Receive the power of the Lord. We desire an encounter once again. We make way. We make room. Hallelujah. Oh, Holy Spirit, flow. Lord, let your spirit move. Have your way, Lord. Have your way in this place. Oh, Lord, we have come for you. Come on, let's allow the Holy Spirit. We make way. We make room. Oh, Lord, let your spirit move. Have your way. Have your way. Oh, Holy Spirit, have your way. This place. Lord, we have come for you. We make way. Come and move. We make room. We make room for you to move. Lord, let your spirit Have your way. Have your way in this place. Lord, we have come for you. Holy Spirit. Call upon the Holy Spirit. Holy Spirit. Come on, church, just call upon the Holy Spirit. Holy Spirit. Ora shalahandarase. Holy Spirit. Come on, just call upon the Holy Spirit.
Spirit now. Holy Spirit. Come on and sing. And sabihin mo sa Panginoon, Holy Spirit. And sing that now that our heart is open now. Oh, now that my heart is open. I want you to sing it with all of your heart. I am ready for you. Oh, we are ready, Holy Spirit. Jesus, take me deeper. I came for you. Come on, once again, pwede bang awitin natin muli? Now that my heart is open. Now that my heart is open. I am ready for you. Oh Lord. Jesus, take me deeper. I came for you. I came for you. I came for you. I came. Come on, just sing. Holy Spirit, you are welcome. Come and move over this place. We desire an encounter once again. Send your fire, send your fire, send your fire. Release your power, so we'll never be the same. We desire an encounter. Hallelujah. Oh, Rashaya said, Holy Spirit. Come on, if you want to lift up your hands, just lift up your hands for the King of Kings and ask, Lord, I am ready for you. Holy Spirit. Oh, Rashaya Lamanaya said, Holy Spirit. You are Arashandaya say. Come on, just say, yes, oh Lord. Worship Him. Worship the King of Kings and the Lord of Lords today. Arashala Handaya say. Holy Spirit, we praise you. Arashala Kandalaya Saya Bahandaya say. Kiara Sondo do Shala Handaya Sanda. Come on, just open up your mouth as we continue to worship the Lord. Oh, Reshala Handaya Sikalaya Sandaya Sandaya Ba. Oh, Holy Spirit. Holy Spirit, you are here, and we know that you are here. Hira Sonda la Kanda Sia la Handaya Se. Halashaya Kandara Salaya Basa. Come on, people of God, just worship Him. Worship Him with your mouth. Worship Him with your hands. Worship Him with everything that you have today. It's not about you anymore. It's about the Lord, His Lordship over our lives. Oh, Holy Spirit, just flow in this place. We worship you. We glorify you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. You are our comforter. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for that power, for the strength. Sa umagang ito, Panginoon, we know and we declare, oh God, healing. We declare, Father, unity, restoration, oh Father, redemption in the name of Jesus, sanctification in the name of Jesus. Holy Spirit, we know, touch and move in the hearts of your people as we receive your message today. Lord, that message will have its purpose in our lives. Hallelujah. 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 Oh, Rashala Bahandaya Seya. Oh,
papuri sa Panginoon. Oh, worship your name, Jesus. Baruch Hashem Adonai. Blessed be the name of the Lord. Come on, worship Him. Sa mga nasa bahay, tumayo ka. Purihin mo ang Panginoon. He is the King of Kings, the Lord of Lords. He is worthy to be praised. Oh, hallelujah. Amen. Amen. Napakagandang ibigay ang papuri sa Panginoon. Tama ba? Come on, parang gusto nyo pa kasing sumigaw para sa Panginoon. Can we shout a shout of praise? Hallelujah. Come on, just shout your praises to the Lord. We praise you. We glorify you, oh God. Hallelujah. Amen, amen, and amen. Pwede na po tayong umupo. Okay. Yan. Good morning ulit sa ating lahat. Okay. Yan. Talagang full pack po tayo ngayon. Talagang masaya po kami na andito kayo. Talagang ang dami po natin. Ang init, no? Pakiramdaman mo yung katabi mo, mainit pa. Para malamig na, parang sila. Malamig na. Pero hindi tayo malamig, mainit tayo para kay Lord. Okay? I believe the more na maging mainit tayo, ay free tayo. Para kanina, free tayo, sabi. You are free already, no? Sa works of the enemy. And yung iba kasi, sabi niya, taken na daw siya, hindi na raw siya free. Okay? Taken po tayo for God's glory. Yan. Yun tayo. And now, I believe, ready na po kayo sa ating isang way na pag-worship po natin ay ating pagbibigay. Okay? Come on, let's pray. Maraming salamat, Panginoon, for this opportunity na kami po ay makapagbigay, Panginoon. At alam po namin that everything na meron po kami is galing from you. And bless and everyone sa amin dito na yung paano po kami makagain po ng wealth. Thank you for the abilities. Give us the wisdom, Panginoon, as well as paano po kami mag-manage ng aming finances. Na alam po namin na magkaroon din po kami ng blessing. Hindi po lang kami nagkakaroon, but kami po ay nagiging blessing din po sa iba, Panginoon. That teach us, O Lord, yung puso, Panginoon, yung generosity na kami ay patuloy na magbibigay dahil alam po namin na sa aming pagbibigay, Panginoon, we give life to it, Panginoon. As well as, O Lord, na ang bawat isa, Panginoon, yung mga needs po namin, at as well as, Lord, yung mga trabaho, Panginoon, na tulungan nyo na magkaroon sila ng promotion. Ganun din po, Lord, yung mga walang trabaho that you will you give them na ibang privileges din po na magkaroon sila ng work.
as well as yung mga business people, Panginoon, that nagkaroon pa sila ng expansion. At ganun din, O Lord, yung may pagbalak rin na magkaroon ng negosyo that give them paano nila magkakaroon ng new businesses, na magkaroon din sila ng more pa na opportunities para sila ay magkaroon pa ng mas more pa yung bibigay nila sa Panginoon as we learn this law of giving, Panginoon. At again, we just want to thank you, Lord, for giving us this opportunity na kami magbigay, Panginoon. We give you all the glory, praises, and adoration. This was in Jesus' name. Amen. No other name but Jesus. All of creation cries out, glory to God the highest. Hallelujah to the King. Hallelujah to the King. Hallelujah to the King who reigns alone. Jesus, you're high and lifted up. Messiah, you're high and lifted up. Ako po si April Palomo. Bunga po ako ng cell group ni Kuya Jonard. Bago po mag-encounter, share ko lang po yung buhay ko noon na first time na meet ko po si God, 2015. 15 years old po ako noon. Tapos nag-church po ako para lang makita ng magulang ko na nag-church ako, para lang din nalibangan. Then throwback 2020 pandemic, na-try ko pong mag-commit ng suicide. Nasa suicidal stage na po ako. Tapos sobrang hirap ng time na yon. Wala talaga akong malapitan. And then gusto ko na talagang mag-breakdown. So napunta po kami nung August dito sa Baguio. Dito na po ako nag-aral. Kinuha nila ako doon kasi nabalitaan nila na yun nga, nasa suicidal stage ako. So may nakilala po akong isang babae. Tapos sa kanya ako in-invite dito sa church. And then ayun po, naging bunga po ako nung cell group ni Kuya Jonard. Pinakita niya sa akin, share niya sa akin yung about yung gospel ni Lord. Sinama niya ako sa mga magi-encounter. And then yung pinakagusto ko pong yung topic po talaga na tumatak sa akin is yung topic po na share ni Kuya Joker about sa spiritual profile. Nakita ko po yung mga yung background ko doon, yung mga bad things na nagagawa ko nung simula nung 2020 kasi yun nga, gusto ko lang talaga magsaya kasi puro lungkot yung ko nun. And then akala ko matutulungan ako ng mga bagay na yun, pero mali pala. After po nun, mas tumatak pa po sa akin yung The Greatest Love na shinare po ni Kuya Jonard. Nakita ko po dun na kung gaano tayo ka-love ni Lord. Even si Jesus, sinuko niya para lang sa atin, para lang pagbayaran yung mga bagay na nagagawa nating kasalanan, para na din hindi na tayo maghihirap sa krus. So tinubos niya yung mga pagkakasala natin. Sobrang thankful ako kay Lord kasi yung mga doubt sa puso ko, yung mga struggles, yung mga hinanakit, mga bigat sa aking puso, nung nakaraan lang is tinanggal ni Lord. Ayun po, nagpapasalamat ako kay Lord kasi napakabuti niya. Amen. Hello po sa ating lahat. Ako po si Ruth Alvarez. Nakatira po ako sa Purok 2, Irisan, Baguio City. At ang cell leader ko po ay si Ate Blossom.
before po ng encounter, pagpasok ko po dito sa church, punong-puno pa rin po ako ng galit, ng sama ng loob. At nahalos po ayokong makipag-usap sa mga tao or mag-open up kahit kanino. Hinihintay ko po kasi na mag-sorry yung taong yun, pero hindi niya po ginagawa. Tapos pagkatapos po ng mga session, na-release ko po lahat ng galit at sama ng loob. Napatawad ko na rin po yung taong yun kasi po masama po pala na hinihintay mo yung taong yun na mag-sorry sa'yo. Saka mo lang siya patatawarin kasi ikaw lang din yung mahihirapan. Kaya mas okay po na patawarin mo siya kasi yun, para rin po yun sa'yo. Pagkatapos po nung hiniling ko po kay Lord na ipakita niya po yung purpose niya sa buhay ko kasi wala po talaga akong idea kung ano yun. Ang alam ko lang po, mag-graduate, mag-aaral, magtatrabaho, magkakaasawa, magkakaanak, tas mamamatay. Pero nung habang nagpe-pray po kami, nakita ko po yung sarili ko na nasa harap po ng napakaraming tao na para pong hinihintay po nila akong magsalita. Kaya dahil po doon, parang pinakita sa akin ni Lord na gagamitin niya pa ako para mas marami pa pong tao yung ma-save. Kaya mas ipagpapatuloy at mas pagbubutihin ko pa po na mag-serve dito sa church at lalong-lalo na po kay God. Hanggang sa ma-fulfill ko po yung purpose ko. So, hello po sa ating lahat. I am Michelle Wakoy. I live at Purok 12, Irisan, Baguio City. My cell leader is Miss Myra Razo. So, I would be discussing my life before and after this encounter. So, who am I before the encounter? So, this is my story. Before my encounter with Jesus, parang sabihin na po natin, I am on the condition of self-condemnation. Yung parang hindi mo na mapatawad yung sarili mo sa dami ng kasalanang nagawa mo. Yung parang there is the fear, yung doubt na na-envelope or na-instilled sa puso ko or sa pagkatao ko. Parang yung I wanted to change myself completely, but something is hindering me. Merong nag-hold back that I can't even free myself from that situation. Alam mo yung parang I felt caged, yung parang nasa cell ka, yung parang diniscuss kanina na there's a chain in your hand or parang you're in a prison na locked up. But during my encounter with the Lord, God impresses in my heart inner healing or yung forgiveness. In that, God allows me to be in that difficult situation so that God can show me kung paano ko overcome lahat ng obstacle or situation na kung nasaan man ako on that time. During that encounter, He gave me that opportunity to be free from all those bandages, to be free from all of those sins, lahat ng mistakes na nagawa ko sa buhay ko. God shows me that He knows my situation and is calling me to have that desire for change. Sino ba naman po ang hindi may gusto ng change sa buhay natin? That He wants me to humble myself and admit all my mistakes, my errors. Yun lang yung gusto niya sa atin. Na sabi niya, anak, admit all your sins. Andito lang naman ako. So, parang yun, sabi ni Lord, after the encounter, I felt na the Lord healed my broken heart. Yung parang sabi nila dun sa lesson na bakit parang laging may kulang, naghahanap tayo, ano nga ba yung bubuo sa atin? Pero in this encounter, nalaman ko na ang bubuo lang sa'yo ay si Lord. So that day, He made me whole again and God gave me a fresh start. I-share ko lang din nung about dun sa yung the greatest love ni Lord sa atin. During dun sa cross, alam mo yun yung habang pinapanood ko yung the cross, my tears, yun ba? Umiyak ka na lang.
And then, biglang nag-flashback po lahat nung mga nagawa ko, yung mga kasalanan ko. Tapos, parang sabi niya, anak, I carried that cross for you. Sabi niya, I even pour out my blood for you. Kaya sabi niya, anak, pinatawad na kita. Ano pa ba yung gusto mo, di ba? So yun, sabi niya, kaya palayain mo na yung sarili mo. So on that day, I gave my forgiveness. And I asked forgiveness sa mga taong nasaktan ko. So, parang in conclusion, for that whole duration, God renewed me and gave me a new heart. Thank you so much. Ganun lang ba ang palakpak niyo? At mahina. Hey, God bless sa mga nag-encounter. Katatapos lang, meron pang tuloy yun niya, maitultuloy pa. Okay? So, mamaya, kaya makita nyo na iba yung harap natin. Wow, kayo yung batch ng kings, mga hari at mga rina. Amen po ba? So, ito po, maganda yung ginagawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Pati ako po, nung sabi doon na at least yung iba, nag-MECQ tayo nitong week. Text sa akin ni Brother Elmer, iniisip ko kaagad, baka hindi matutuloy itong ating encounter. Kaya sabi ko kay Elmer, kausapin mo yung secretary, kumuha ka ng permit natin, but sabi niya, yung ganito hindi po na-approvean. At iwan ko lang kung ma-approvean tayo. So nag-isip ako kung itutuloy o hindi na. But tumuloy pa rin po tayo at makita naman natin yung ginawa ng Panginoon. Napakaganda po, pati ako na kahit ilang beses na 2011 kami nag-start sa encounter, kahit yung mga topics na naririnig ko pa rin ay pati ako nakaka-encounter pa rin. Umiiyak pa rin ako. Amen. Kaya po na napakaganda yung ginagawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin na gusto niyang baguhin tayo para tayo po ay gamitin. At we appreciate itong mga nag-encounter, hindi kayo umatras, nagpatuloy pa rin kayo. At I hope na hindi lang ito nagtatapos, magpapatuloy pa rin kayo. Amen. Kasi proseso po itong ginagawa natin. At darating yung panahon, kayo rin ang mag-i-speak dito. Kaya sa encounter neighbor na nag-speak ako, pati Sister Grail, wala siyang topic yan. Kami rin naman ang naupo at nakinig sa mga primaries na sila yung nag-speak. At darating din yung time, magkanya-kanya tayo. Sinalins ko noon itong mga primaries, kayong mga lalaki magpapatakbo sa encounter, mga babae, kayo rin. Pero talaga medyo kulang pa rin yung mga delegates natin. Pero pag darating po, no, at least may 25 tayong delegates, 25 sa babae, 25 sa lalaki, pwede pong magkanya-kanyang patakbuhin na ng kanya-kanyang network. Network ng kababaihan, network din naming kalalakihan. Pag hindi kakayanin muli, magkanya-kanya na rin. Pag si network ni Junard, sila na lang sa network nilang magpapatakbo, sila na mga speaker, sina April, sina Mark John, sina Christopher, sino pa yung mga kakasama, sila mga team. Ganun po ang gagawin natin. Sa network ni Sister Maria, siya na magpapatakbo, kina Sister Glory, Maria, Michelle, sina Sister Shirley, Jeanette Bulahaw, mga Jenny Lynn, kayo nang magpapatakbo sa network ninyo. Kaya ganun po ang makikita natin. Amen. Kaya lahat magagamit. Kaya huwag po kayong magtataka kung mga mukha ay darating yung panahon na iba-iba na yung ginagamit ng Panginoon, iba-iba na yung mga mukha na nagpapagamit. Amen. At huwag na rin kayo magtataka kung meron ng kids na maging drummer dito. Hindi na Rodito o hindi na si Grant. Amen po ba? Dahil gusto nating tayo ay sa church, gusto nating dadaan tayo sa training para tayong lahat ay magpagamit. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, magpagamit ka. Kaya po, ayan, matanggal yung mga hiya-hiya natin hanggang sa wala na tayong hiya para sa Panginoon. Amen. Amen. Una yung mata na. So, ang buhay po natin dito sa mundong ito ay temporary lamang. Kahapon po, meron akong nilibing na namatay. 46 years old lang po siya. At bata pa kung isipin mo, pero ang buhay talaga natin, hindi po natin hawak. Kaya anong edad man yan, walang pinipili po ang patay. So ngayong linggo, ang topic ko po, it's about you are called to fellowship. Sabi mo sa katabi mo, you are called to fellowship.
Ilagay nyo dyan sa comment box ninyo, you are called to fellowship. Okay, so gusto ko lang po munang batiin yung mga first-timers natin dito. In-invite ni April. Oh, yan, may kaibigan, maraming kaibigan si April. Si Lance Livid. Lance, okay, welcome. At si Lian Francisco, in-invite naman niya si Ulib Jassel Jigo. Ulib, pakiwib yung kamay. Wala ba? O baka iba yung pangalan na nilagay dito. Sino in-invite ni Lian? Ayan, si Vernet, in-invite niya si Gagno, ano ba? Villain. Gagno. Ayun, nandun sa likod. At second time naman dito, in-invite ni Christopher, si Aldrin Duyawan, Aldrin. Okay, si Johnson Bumakil naman, si Nobilin Binwick, in-invite niya. Saan si Nobilin? Ayun. So, si Amelia Tukdaan, in-invite niya dito si Joby Linomta. Joby. Ayun, doon sa likod. Kay third time naman dito, yung in-invite ni Michael Libera, si Jerry Velasco. Ayun, yung kaibigan ni Michael. At fifth time naman dito, yung in-invite ni April, si John Victor Natividad. Okay? So, muling palakpakan natin sila. At palagi po tayong mag-invite. Amen. Sa mga kaibigan natin. At in-encourage ko rin po kayo na nandiyan dyan sa mga bahay ninyo. Invite nyo po yung mga kapitbahay nyo dyan sa bahay ninyo dahil pag lahat po ay pupunta po tayo dito, kukulangin po. Kaya kung bakit meron po tayong reservations para magpa-reserve na po kayo para yung mga upuan ay kakasya po tayo. Kaya at least may extension tayo sa baba. Doon uupo yung mga leaders, mga primaries. Kaya ito po na God bless sa mga nag-i-invite at dyan sa mga nagko-host sa mga bahay-bahay nila. Ini-invite yung mga kapitbahay nyo para makinig din po kayo sa ating messages na every Sunday. So you are called to fellowship. So dito po sa Acts chapter 2 verse 42, basahin ko po dito sa English version at saka sa Tagalog. So sabi po dito, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Sa Tagalog, sabi po dito, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsama-sama bilang magkakapatid, magsasalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. So you are called to fellowship. Amen. So yung word po na fellowship ay ito po yung isa sa apat na ginagawa nitong mga early church. Yung ginawa doon, yung nabasa natin sa text natin, ay talagang doon sa turo ng mga apostol, yung pagsasama-sama nila bilang magkakapatid, pagsasalo-salo nila sa pagkain at yung pananalangin. So ito po yung makita natin na yung focus nitong mga early church na ito. At yung fellowship po na ito ay very important kung bakit po sila nagsama-sama. Yung Greek word po nitong fellowship na ito ay yung root word na koinos. Sabihin mo sa katabi mo, koinos. So, ibig sabihin, common. Kaya yung word po na koinonia ay galing po yung sa word na koinos na ibig sabihin, common, mutual, or refers to that which is held and common. Kaya po, yung to share together, take part together. Sabihin mo sa katabi mo, take part together. So ito po yung partnership o yung sinasabi nating participation. So yung to share with, ito po yung in the sense of giving to others. So halimbawa po doon sa relationship ay talagang di po ba ay nag-share ka. Hindi mo po basta-basta ma-share lang yung burden mo o sa isang tao na hindi mo kilala. Hello? Di po ba? Basta-basta lang na sabay niya yung kwento ng buhay niya, hindi niya kilala. Hindi. Pero ito po, yung meron ng relationship doon, kaya niya na ibabahagi yung kanyang pwedeng gusto niyang i-share. At saka yung blessing. Hello? Yung blessings, pag may blessings din, meron akong blessing, at least may i-share niya rin. Sa number one, pwedeng bigyan niya yung mga kaibigan niya, kakilala niya, at kung may sobra pang blessing, doon kahit kapitbahay, o yung mga hindi kakilala, o yung burden na sinasabi natin, na dadagsan. Na kanina ko lang narinig yung testimony ni April, yung 2020 talagang na-depress pala, pinaplanong magpakamatay. Talagang at least buti na lang at minakilalang girl
At yung girl yung nag-invite dito sa church, pinakilala rin kay Junard si April. Amen. At ito po yung maganda na ginagawa natin ay homogeneous. Pag yung lalaki, at least yung lalaki nang maghahawak sa kanya, pag may girl, yung babae rin magiging cell leader niya. So ito po na it's about yung in relationship, nagsishare po tayo ng ating blessings, burdens, privileges, or responsibilities. Halimbawa, yung kaibigan mo pala, wala palang trabaho, at least ikaw ay meron kang alam pala na trabaho, o gustong mag-employ yung employer mo, uy, nagka-hire yung employer ko, halika, sama ka. Di po ba? At least masasama sa pagtatrabaho. Yung mga cell ni Junard, doon sa Coca-Cola sila, nagyayahan naghilaan sila, at least may trabaho na, instead na tambay-tambay lang, kung anong nakafocus lang sa cellphone, ay andun na silang nagtatrabaho. At least every 15th o katapusan, meron na silang sweldo. At ayun, sila na rin ang magsisil group. Pag sisil group ay sila na ang bibili ng kanilang merienda. Pamerindahin na nila yung kanilang seal leader. Hello? Amen po ba? So ito po na bilang mga believers in Christ ay marami pong mga bagay-bagay na pwede po tayong magsishare and common. So yung fellowship na word, ito po yung partner o associate o ito yung sinasabi nating companion. So Romans 2 Corinthians chapter 8 verse 23, sabi po ni Apostle Paul dito, as for Titus, he is my partner and co-worker among you. As for our brothers, they are representatives of the churches in an honor to Christ. Napakagaling po ni Apostol Pablo. Pero alam niya, hindi niya makakaya kung siya lang. Kaya sa lahat, punta po sa mga iba't ibang lugar, iba't ibang mga cities, meron po siya naging co-partners and co-workers na kasamahan para sa gawain ng Panginoon. So ito po, base dito sa meaning ng fellowship na ito, makita natin na may mga importanteng maintindihan tayo sa word na fellowship. Amen. Hindi lang fellowship tayo. So ito po, na dito sa turo ng Biblia sa New Testament na dapat natin maintindihan ang implikasyon nito sa buhay natin. So yung fellowship po dito sa New Testament ay relationship. Sabihin mo sa katabi mo, relationship. Relasyon. So ilagay nyo po dyan sa comment box ninyo, relationship. So ito po yung foundation ng fellowship po natin. Yung common relationship natin sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya po, makikita na nga natin yung text natin na nabasa natin, itong new believers dito sa ating Panginoon. Biruin nyo, 3,000 po yung naligtas dito. At nung sila'y naligtas, hindi na, okay, bye-bye. Hindi. Talagang sabi doon, talagang nagsama-sama sila para makinig sa turo ng mga apostol, nagsama-sama sila para magkakilala pa bawat isa, mag-share pa ng mga tinapay, nandun yung mga sharing nila, at doon din nagsama-sama sila sa pananalangin ng bawat isa. Kaya po sabi ni 1 John, yung doon sa 1 John chapter 1 verse 3, sabi po ni Apostol Juan dito, we proclaim to you what we have seen and heard, so that you may also have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Yung buhay po nitong si John na ito, kapatid niya po itong si James, ay sila po yung dating sons of thunder. Mga hot-tempered po na tao ang mga ito. Mag-evangelize sila, na-reject lang sila. Sabi nila na kung pwede lang ay pababain ng Diyos yung apoy para masunog itong mga Samarians na ito. Yung mga temper nila, iba. Pero sa pagsasama nila sa ating Panginoon Kristo, sa 3 taon na kasama nila, na-transform yung buhay nila. Amen. Na bago, kaya siya po yung doon sa Last Supper nila, siya po yung diakon natin yung nakasanggir ka ni Jesus. Kaya naging John the Beloved po siya. At sinasabi niya na yung mga bagay na narinig niya kay Jesus, yung kanyang bagay na na-witnessan, nakita, at ini-encourage niya yung bawat mananampalataya na sasama rin sa kanila. At in our fellowship, kasabi niya, is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Kaya po yung fellowship dito is the first and foremost. Sabihin mo sa katabi mo, first and foremost. So, yung relationship na ito po ay hindi po ito program niya.
Kung bakit tayo nagsama-sama, hindi po para gagawa tayo ng program dito o activity. Pero tayo po ay nagsasama-sama para yung purpose nga, para tayo mag-encourage ng bawat isa, para tayo magsama-sama para matuto pa sa Word of God, magsama-sama tayo para sa mag-pray ang bawat isa dahil meron at merong burden yung katabi natin. Tignan mo yung katabi mo. Alam mo, kahit ngumingiti lang yan, minsan tahimik yan, meron palang mga baggages din. Pwede sa pamilya, pwede din pala sa module. Dahil lang sa module, meron nang nagpapakamatay nga, hindi po ba? Alam natin na iba't iba yung mga burdens o mga problema ng bawat isa, pero ito yung kagandahan, yung fellowship, yung pagsasama-sama natin para ma-encourage mo ang bawat isa, para doon mo pa ma-share yung burden mo sa kapatid na yan at pwedeng i-encourage ka. Amen. So it was this relationship that produced an active sharing. Kaya po yung fellowship na ito, we belong to each other in a relationship because we share together in common life in Jesus Christ. Amen. Kaya nga sinasabi natin, siya yung kapatiran ko. Ay kapamatsak dahi tang kapsat. Kasama ko yan sa pananampalataya. Yan po yung sinasabi natin. Kaya po, in Christ, we are God's children. Amen. Dahil sa ating Panginoon Kristo na tayo po ay naging anak ng Diyos. John 1:12 sabi doon na to all who receive Him, kay Jesus Christ, to all who believe in His name, He give the right to become children of God. Lahat po ay nilikha ng Diyos. Lahat ng tao, nilikha po ng Diyos yan. Pero hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ang anak lang po ng Diyos ay yung taong tumanggap at naniwala sa ating Panginoong Kristo. Yung sumusunod kay Hesus Kristo. Kaya nga may nagtanong ako sa akin noon, nung Bible study ko, ibig mong sabihin, kaninong anak na ng Diyos yung hindi tumanggap at naniwala kay Jesus? Siya rin ang nagtanong, siya rin ang sumagot. Si Satanas ba? Kaya sabi ko sa kanya, nasabi mo na. So, alam po natin, lahat nilikha ng Diyos, pero hindi lahat anak ng Diyos. Yung mga tumanggap lang sa ating Panginoon Kristo, yung nagsisi sa kanilang kasalanan at naniwala na si Kristo ang tagapagligtas. Amen. So ito po, na we are a friend of God. Kaibigan na po tayo ng Ama. Dati kaaway po tayo, pero sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo, naging kaibigan natin ng Diyos. Amen. We are the bride of Christ. So tayo pong church, ay tayo po yung asawa. Ang groom po ay ang ating Panginoong Kristo. Amen. Amen. So we belong to God's family. Kaya po tayo po, kahit dito lang po sa ating organization, ang organization po natin kung saan tayo nakakonect, saan nakaregister yung organization natin ay yung Assemblies of God po. So nationwide po, may makita kayo mga Assemblies of God. US po nag-start yung organization natin. At dito po sa Pilipinas, napakarami po yung mga churches din natin, na mga Assemblies of God, at tinatawag po natin doon mga local churches. Dito lang sa Baguio, ang section 1 natin ay mga 25 churches po tayo dito, mga local church. So kapatid din natin po sila sa Panginoon, kasama natin sa organization, pati rin po yung mga ibang nasa denominations, pag iyan po ay naniniwala sila na si Jesucristo ang Panginoon, naniniwala sila na si Jesucristo ay Diyos, naniniwala sila sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, sila ay naniniwala rin na si Jesus ay babalik din, ay parehas po tayo sa pananampalataya. Amen. Doon na sa organization lang magkaiba. So, local church, yun po yung sarili natin. Kaya ito pong simag na ito, Shalom, ito po yung pinaka-local church natin. Amen. Ito po yung pinaka-pamilya natin. Hello. Kahit may kapatid ka doon sa other local church, pero alam mo pa rin yung bahay mo. Di po ba sa pamilya, meron tayong kanya-kanyang pamilya. Sa pamilya, meron din pong misunderstanding, hindi pagkakaunawaan dyan. Makita mo, may pag-aaway din dyan, pero babalik at babalik ka rin sa pamilya mo. Ganon din po tayo dito sa church natin. Huwag mo pong i-expect na, ay, punta ako doon sa church dahil, wow, hallelujah, praise the Lord. Talagang perfecto, wala kang makikitang, wow, puro praise the Lord. Alam mo po, delikado yan. Pag ganun. Pag sa langit, sigurado po doon, walang away-away doon. Wala pong misunderstanding po doon. Wala pong conflict doon. Pero dito, tignan mo po yung katabi mo. Tignan mo lang. Habang buhay pa yan, sigurado,
na meron pong conflict, meron po kayong misunderstanding. Maganda po pag meron tayong misunderstanding, may hindi pagkakaunawaan, kasi diyan madidevelop yung attitude natin. Asarak no, isutik, abay ko nga. Para ikaw ay matuto rin. Magkaroon ka ng patience. Hello? Nyam dito nga. Hindi pa nagbisbis ngayon na mas asarak. Yung ano lang niya, bisngay na lang, mas asarkan. Hello? Umalisak man lang kiti bangir. Kaya po maganda, pag may conflict tayo dito, marami po tayong matututunan. Yung attitude po natin, maayos po yun. Pero pag aalis ka, hindi ka matututo. Kahit saan ka pang lumipat, palipat-lipat, hindi ka lalago. Kaya po dito, meron tayong conflict bawat isa. Ang maganda po doon, mas maganda, halimbawa kung ikaw man nasaktan, siya hindi naman pala niya in-expect na sinaktan ka, lapitan mo siya. Alam mo kapatid, nasaktan ako sa sinabi mo eh. Kaya talagang parang nagdurugo ang puso ko. Sabi niya, ganun ba? Sorry. At least matuto rin siyang mag-humble. Hello? Pag siya naman, hindi siya matutong i-accept yung pagkakamali niya, ipanalangin mo na ang Lord ang mag-convict sa kanya. Hello? O di kaya sabihin mo sa sin leader mo, ganito raw ang pag-uugali mo. Para naman magturuan tayo mag-correct ang bawat isa. Si Pedro nga po bumuhay na yun ng patay. Yung shadow lang niya, ay yung mga misakit talagang gumagaling sila. Nung makita ni Apostol Pablo na mali yung ginawa niya, tumayo po siya dahil nakipagsalo-salo sa mga hintel, kumakain na sila mga Hudyo. Nung makita nila yung mga si James na parating na, tumayo siya, umiwas sa mga hintel. Nasama tuloy si Barnabas din na Hudyo at yung ibang Hudyo. Gusto nilang umalis din sa mga kapwa nila believer na mga hintel. Nakita kaagad yun ni Apostol Pablo, nirebuke niya itong si Pedro. Mali ang ginagawa mo. Tayo nga hindi natin magawa yung bilang mga Hudyo tayo, hindi natin nagawa yung law. Ilan pa kaya? So kinurik niya itong si Apostol Pablo. Kaya po, ito po ay may correction with love naman. Hello? Pag i-correct natin, rebuke natin yung kapatid natin sa Panginoon, ayan, itama natin. Kaya po, makita natin na dito maayos pa yung mga buhay yung bawat isa sa atin. Amen po ba? Hello? Agimin kayo. Okay. Pangalawa po dito, partnership and companionship. So yung fellowship po, hindi lang po ito relationship, but partnership and companionship. So ito ang paraan o method ng pagsasama-sama po nila na nagsishare ng bawat isa doon para sa Panginoon. At dito rin po bilang we are automatically co-partners in His kingdom o sa company ng ating Panginoon. Sa negosyo po, na-try po namin, sabi doon kung anong applyan mo, sole proprietorship ba o partnership. So, 3 kaming nag-start noon ng negosyo, partnership ang na-applyan namin. So, yung objective namin para at least ma-meet yung ano ba yung kailangan ng mga customers. So, ganun din po tayo bilang anak ng Diyos, ay gusto ng Diyos na meron po tayong partnership o companionship. Yung goal po natin, hindi para maitaas yung sarili natin, kundi ang Panginoon. Ibahagi natin ng salita ng Panginoon para ang Panginoon ang ating iangat na glorify ang Panginoon. Amen. So, active partnership in the promotion of the gospel and building up of believers. Kaya po ako'y natutuwa. Sabi ko nga, every Sunday po, nagmi-meeting kami in the afternoon sa mga primaries, nag-usap-usap. Ano pa ba yung dapat gawin natin, ayusin natin. At least maganda na doon lumabas yung mga other ideas, ano ba yung dapat nakikita, ano ba yung na-observe nyo doon sa mga cell groups ninyo, ano ba yung problema na dapat i-address din natin. At least ayun po na makikita rin namin. At itong mga primaries, at least sila rin yung mga pumupunta sa inyo, kayong mga 144, yung tawag po natin sa inyo ay mga 144, at least i-reach out kayo, yung kayong magsishare ng bawat isa. Amen. So yung goal po natin dito, bakit in-embrace po natin yung G12 na ito, napakaganda po . Sabi ko nga, sa 20 plus years ko nung pagpapastor, nung ako lang noon, almost 10 years, hindi lang man lang makaangat doon sa 50, 60 yung attendance natin .
Pag anniversary, pag Christmas program, pag mga may okasyon, saka lang meron. Pero pag babalik sa dati, wala rin. Dati noon, nasa 10, 20, revival na pag nasa 40 na tayo. Pero salamat sa Panginoon, dumating po itong mga leaders, mga kasamaan ko na mga leaders ay, wow, ang gagaling nila, ang sisipag nila na pumupunta. At sabi ko, praise the Lord. Kaya po, at least, hindi po tayo doon, halos umangat tayo noon sa 200 eh. Pero ngayon, nung nagka-pandemic, medyo bumagsak muli, makikita mo talaga yung attendance na natin. So at least naman yung mga report ay nasa 143 tayo. At we hope pa na kung kayo rin ay gagalaw, magpapagamit, magiging cell leader. Maganda, Binis, yung sabi mo, talagang tinitignan mo yung sarili mo rin na magiging cell leader. Palakpakan natin si Binis. Lahat tayo ay yung goal po natin na to make every believer a leader of leaders. Magpagamit tayo sa Panginoon. Amen. So alam ko po na hindi pa po natin nabibreak eh. Doon lang tayo sa 144 pa lang na label eh. Pero pag ang 144 ay mag-produce yan ng 12, magiging 1,728 tayo. Pag ang 1,728 ay mag-produce din ng 12, magiging 20,736 ang bilang natin. Pag ang 20,736 ay mag-produce lang ng tigdo 12, magiging 248,832,000 yung bilang natin. Biruin mo lang, irisan po ay nasa 40 plus thousand lang po tayo. Ang ating pong si Cesar Castellanos, nasa kalahating milyon na po sila, yung bilang nila. Napaka-imposible kung titignan mo, paano niya maabot yun, paano niya magagawa. Pero at least may system. Kaya tayo, meron po tayong sistema na ginagawa. Amen po ba? Ito pong mga leaders po nyo, mga kalalakihan at kababaihan, hindi pa po kumpleto yung mga 12 nila. Meron yung isa, dalawa, tatlo. Kaya tulungan nyo po sila. Amen. Alam kong marami kayong kaibigan din na mai-invite at dyan sa seal group natin, dyan natin ibabahagi pa ang Word of God para tayo po ay maibahagi. Magiging partner tayo at maibahagi natin ng salita ng Panginoon. Amen. Dito po sa Luke chapter 10 verse 1, ito po yung maliban doon sa 12 na disciple ni Jesus Christ, meron pa po siyang 72 na mga disciples. At dito po, sabi dito, pagkatapos nito, pumili pa ng Panginoon ang 72. Sila ay sinugo niya ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na pupuntahan nila. Bakit hindi tig-iisa? Mas marami sanang mapupuntahan, di po ba? Pero bakit tig-dalawa? Para po pag sila po, pag may ma-discourage po yung isa, mayroong isang mag-i-encourage. Amen. Hello. Pag pupunta po yung isa na mag-share at, what bibiyang pumanaw to? Anong relihiyon yan? Instead na ma-discourage, at least meron yung isa, magpatuloy tayo. Hindi naman ikaw ang nire-reject eh. Ang Panginoong Hesukristo. Ayan, tuloy uli. Hello. Makita natin ang Panginoon, alam niya eh. Kailangan talaga natin yung partnership, may companionship na at least na-discourage yung isa, may mag-i-encourage na isa. Amen. So ito po, relationship describes what we are. A community of people bound together by our common life and blessings that we share together through our relationship with Christ. So sabi ko na kanina, nabasa na natin yung text natin, yung ginagawa nila. Pati rin po doon sa famine, doon sa Jerusalem. Nagkaroon po ng famine nyo doon. At ito pong mga other churches ay talagang tumulong po sila na nag-support po dito sa mga churches doon sa Jerusalem. Kaya po yung partnership natin, yung companionship natin ay talagang kailangan po natin ng bawat isa para tayo po ay magtulungan. Amen. Amen po ba? Kahapon nag-meeting po kami ay meron tayong kapatid kasi na nasa Cambodia bilang isang missionary at sinabi niya yung struggle niya, it's about sa finances. So sabi po this coming May 23, yung Sunday na ito, meron po tayong Section 1 Missions Convention. Para po yung makuha na po nating offering at lahat po ng mga churches sa Section 1, pagsama-samahin para itulong po doon sa missionaries natin. So, naglagay kami ng goal kung magkano ang mapurpuyos at kung kulang man,
At least meron naman yung, sabi ko, meron naman yung fund ng section natin na sinisiparate ko na pang mission. At yun po, para matulungan din natin yung kapatid dahil mismong pamilya na po sila nagpunta bilang missionary doon sa Cambodia. Sinacrifice nila yung kanilang mga trabaho, sarili ay talagang binigay nila na magpagamit sa Panginoon. At yung part din natin bilang kapatiran sa Panginoon, kahit hindi kasama sa local church natin, ay yung hindi man tayo ang pumunta, tutulong tayo sa panalangin at doon din po sa finances. Amen po ba? Amen. Okay. So ito po, yung hindi lang po yon ay the key ingredients in companionship is communication. Sabi mo sa katabi mo, communication. Huwag mo palang sabihin, di bali? Alam naman ni Lord. Sabihin mo sa kapatid mo, hindi Holy Spirit yan. Hello? Sister Rian, doon niya, nahihiya na siya, sabi niya. Yung pala talagang struggle niya talaga pala, yung pamasahe na makipag-simba o di kaya talagang pupunta doon sa life class. Kaya sabi ng kanyang si leader, bakit naman hindi mo kasi sinasabi sa akin? Dahil nahihiya. Kaya maganda po yung communication din. Amen. Ba't tumahimik kayo? Kaya po kayong mga cell members din, kung wala po kayong trabaho, ayan, pre-ni kayo at nagkaroon din kayo ng trabaho, huwag nyo rin pong kalimutan yung mga cell leader ninyo. Hello? Cell leader, halika, i-bless kita. Birthday mo pala, punta nga tayo sa Mac 2. I-treat nyo naman sila. Hello? Ilan lang nag-amen Baka kung meron na kayong blessing, nakalimutan nyo na yung cell leader nyo. Pag wala kayong namumblema kayo, si leader, pwede po ba? Pahiram muna. Pero meron na kayo, binayaran nyo naman, o hindi man lang siya i-bless nyo naman yung mga cell leaders ninyo. Hello? Mga cell leaders po ninyo, ito mga primaries, wala pong natatanggap dito sa church. Yung mga givings po natin ay talaga napupunta lang talaga. Yung bookkeeper po natin talagang binbinatin da. Kung paano talaga, saan yung priority na dapat gastusin. Kaya po, meeting po tayong mga financial team na 6 po sila na talagang titignan ano ba talaga yung dapat na kailangan natin para doon natin ilalagay, gagastusin yung dapat na gastusin. Kaya huwag mong kalimutan, pag kayo binibless ni Lord, i-bless nyo rin ang mga cell leaders ninyo. Amen. Thank you sa 3 na nag-amen. Okay, ito po na fellowship makes us stronger. Sabi mo sa katabi mo, fellowship makes us stronger. Yan. Palakasin pa po tayo ng ating pag-fellowship. So, meron po tayong horizontal communion. Ito pong ginagawa natin na Sunday worship service natin. Yung purpose po natin dito, to encourage one another. Amen. Hebrews 10:25, sabi doon, sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Yung horizontal communion po natin, hindi lang po yung Sunday worship service, yung sabi ko nga, yung cell group. Sabi mo sa tabi mo, cell group. Kaya po, kung wala po pa kayong cell group, sama po kayo sa cell group. Hello, isama nyo naman po kami, sabihin nyo. Meron po tayong yung edad nila, sa mga nasa 50s pataas, meron pong humahawak dyan. Yung mga nasa 40s o mga nanay, meron din po kayong mga cell leader. Ayan, at yung mga iba, mga single, kababaihan, kalalakihan. So, meron po tayong mga cell leaders. Maganda pong sasama kayo doon sa cell group na yan. Kasi dito sa Sunday worship natin, hindi mo ma-share pa yung mga burden mo. Mas maganda sa small group, at least doon kayo pa magkakakilala, magiging magkaibigan sa bawat isa, diyan ka na mag-o-open ng burden mo. Amen. Pero warning ko lang po, huwag pong maging gawing chismisan. Amen. Kung sa cell group lang po, diyan lang po kayo, huwag pong lalabas. Amen. Ay, ganito pala yung wala na, magiging chismis na tuloy. Dapat po, yung purpose doon, bakit may cell group, para po i-encourage mo, para i-encourage mo yung isa, para rin po ma-lift up po siya sa kanyang mayroong burden yan sa buhay. Amen? Para po ma-release po siya. Amen po ba? Okay, so doon sa cell group, meron din pong one-on-one.
Kagaya po nung ginawa rin po ng ating Panginoong Kristo. So ito po mga kapatid na hindi lang po fellowship makes us stronger, ito rin po provides encouragement. Sabi mo sa katabi mo, provides encouragement. Okay, nasabi ko na kanina na meron po tayong mga down moments and bad moments din po sa buhay natin. Pagka loss ng loved one, sabi ko kahapon, talagang yung nailibing natin, 46 years old lang po yun. At sabi ko kina Sister Glo, Sister Maria, maganda na i-follow up nyo pa. Kasi yung namatay, hindi na nagtatapos po doon eh. Talagang ikaw ba naman yung ama na mawalan sa pamilya? Napakahirap po yun eh. Kaya at least nandiyan naman sila na mag-encourage, kaibigan nila, para po ma-lift up pa yung pananampalataya nila. Amen. So yung pag mayroong money problem, tulungan mo rin yung kapatid na yan. At kung yung maganda, pag naano mo yung relationship ng bawat isa, makikita mo siguro, brother, nakikita ko sa'yo, pag mayroon kang milyon ilang buwan lang nawawala. Yung problema mo kasi sa'yo, hindi mo alam humawak ng pera. Gastos dito, gastos doon. Puro liability yung mga pinagbibili mo. Kaya ngayon, anong nangyari na sa'yo? Nangungutang ka muli sa akin. Meron kang ang iPhone, wala ka namang ipon. Ang sakit mo namang magsalita. Sinasabi ko to dahil kaibigan kita. Brother pa kita sa Panginoon eh. Ako nga, kahit 3210 lang ang cellphone ko. Pero meron naman akong ipon. Hello? Kasi kung minsan, tignan din natin, meron yung palaging problema, pera, pero pag meron palang pera, kung saan-saan na napuposes. Kung anong nakikita, binibili kahit hindi naman kailangan. Meron na ngang cellphone, mag-upgrade pa. Meron pa yung buwan-buwan na mag-upgrade. Tignan mo yung katabi mo, sabi mo, hindi ako yun. Pag meron kayong pera, tignan niyo yung asset para magpuproduce pa ng another asset pa o another pera, hindi yung liability. Tayo po kasing mga Pilipino na train tayo na parang mga consumer lang. Pag meron kang pera, gastos, ayun, yung mayaman tuloy yung magaling. Para hindi lang naman mga insik ang yumayaman. Pati rin naman tayo. Amen. Hello. Kaya maganda po, magturuan tayo, bawat isa, yung strength ng isa, baka nandiyan dyan sa katabi, kasama ninyo, tulungan. Sa crisis sa pananampalataya, minsan ay at least ma-provide yung encouragement dahil baka mental o may emotional problem pala yung tao na yan. May depression na pala yung tao na yan. Sabi ko nga, naging watcher din ako doon sa mental hospital, doon sa Baguio Gen, sa psychiatric ward. Nakita mo talaga iba't iba, parang bilangguan din eh. May iba't ibang mga cases yung mga tao na doon. Yun lang yung nabasted lang, na-depressed na, gusto nang magpakamatay, problema sa mag-asawa, ando doon. Kaya iba-iba. Meron kang marininig, alive, alive, alive forevermore. Interviewin ko yung misis na watcher. Ayun pala, na-depressed din pala. Ayun, nagsusulo na, nag-iisa. Kaya po huwag kang mag-iisa pag may problema ka. Hello? Lapit ka sa mga cell group nyo o kaibigan mo na malapit, i-share mo yung burden mo para ikaw ay niya ma-release pa. Amen po ba? Kaya huwag kong magsusulo po. Sabi po ni Bishop Oriel, we are easily defeated by the enemy. Ang nag-iisa ay palaging naiisahan. Ulitin ko, sabi nito, ang nag-iisa ay palaging naiisahan. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang mag-iisa. Kailangan po natin yung partnership o companionship bawat isa. Amen. Amen po ba? Ang pag-fellowship po natin ay doon pa po tayo lalago. Kaya nga dito, hindi po kayo lahat magagamit. Ilan lang yung nagagamit dito sa church natin. Pero doon po sa cell group, diyan po kayo magagamit. Magaling kang mag-gitara. Yes. Diyan pa sa pag-pray, mag-opening prayer ka nga. Yan. Diyan tayo matitrain. Kaya yung mga, kung tayo man ay mahihain, di po ba? Basta magpagamit ka lang at ikaw po ay talagang, matatanggal na yung hiya-hiya mo. Hello? Tayo nga mga lalaki noon, nung naka-experience ng pagnanakaw, wala tayong hiya-hiya eh.
Ngayon nang binago na tayo ng Panginoon, dapat magiging walang hiya tayo para sa Panginoon. Amen. Amen po ba? Amen. Pwede ba tayo lahat ay tumayo? So habang magpapatugtog po itong mga music team na ito, na sabi ko, ulitin ko, na tayo po ay nilikha para makipag-fellowship o makipagsama-sama sa bawat isa. Lalo-lalo na sa ating mga kapatiran. Amen. Meron yung iba na kahit meron silang biological na family ay parang wala lang. Walang relasyon sa bawat isa. Ito po yung kagandahan din. Meron pong tayong church o meron po tayong pamilya, spiritual family na kung saan doon po tayo tatakbo. Amen. Kaya makita natin itong early church na ito, doon sila nag-fellowship, buhay na buhay po yung spiritual life ng bawat isa sa kanila. Nagtutulungan, lumalago pa sa pananampalatayan nila, sa mga katuruan na dapat na totoong turo, na hindi yung kultong katuruan. Dito rin sila nagsishare, meron yung sharing ng bawat isa, meron yung nakukulangan, meron yung walang-wala talaga. At siya man ay talagang tumulong din. At pati rin sa sama-sama sa pananalangin. Every Wednesday po, I encourage you na sama rin po kayo sa ating ginagawang prayer meeting, corporate prayer meeting. Every Wednesday po yan. Na wala pong physical gathering ginagawa natin. Nandiyan po yung sa chat box natin na Shalom Family. Ay magsama po kayo, 8 to 9, isang oras lang po yon. At pati rin po yung prayer request. At pwede nyo sabihin din kung ano may mga pwede nyong masabing prayer request ninyo, kabigatan ninyo, ay may sasama po yon sa mga prayer list. At pag nasagot po naman, maganda po naman na sabihin nyo naman, i-report nyo naman, at least para meron tayong mga praise report na makikita. Amen? So, hindi ko po alam, sabi ko nga, yung struggle, yung katabi mo. Hindi ko alam yung struggle mo ng bawat isa sa inyo. Hindi ko alam yung nangyayari na sa personal na buhay mo, sa pamilya ninyo man na yan, o pati sa pag-aaral mo, o sa trabaho ninyo. Ang mundo po ay talagang nakikita natin yung mga nangyayari, pati yung nangyari dito about sa COVID na ito, talaga ang daming na-depress, ang daming nagpakamatay, ang daming nawalan talaga ng trabaho, hindi na nila alam kung anong gagawin nila. Ito po yung maganda na bilang mga kapatiran sa Panginoon, kung meron po tayo, tumulong po tayo. Amen. Ano man yung kaya natin na tumulong tayo. Mag-encourage tayo sa kanila. Na hindi natin alam na yan palang katabi mo ay talagang may plano na pala. Magsisimba lang ako ngayong araw na ito, ngayong linggo. Pero pag uwi ko, magpapakamatay ako. Baka ikaw ang gamitin pa ng Panginoon na ibahagi yan. At challenge ko bawat isa sa atin, lalo tayong mga kalalakihan, ay kung minsan kinikimkim natin kung meron tayong problema. Maganda pong ibahagi natin. I-share din natin. Amen? Ang Panginoon natin alam niya, nakikita niya yung mga nangyayari sa buhay natin. Pero ito po bilang pamilya, yung pagsasama-sama natin, tong fellowship natin, ito rin po yung isa. Yung purpose ng Diyos, bakit niya nilikha tayo para ito po, kailangan talaga natin yung pakipag-fellowship. Ang Diyos lumikha siya ng tao para gusto niya meron din siyang ka-fellowship. At tayo rin bilang isang Kristiyano, habang buhay tayo, kailangan din natin ng ka-fellowship. Amen. Kailangan natin yung relationship natin. Kailangan natin yung partnership ng bawat isa para lumago pa ang salita ng Panginoon. Marami pang makakilala sa Panginoon. Ang Israel po, makikita natin yung nangyayari. Lahat ng mga Arab nations, yung mga lahi ni Ismael, ay talagang nakafocus na nilang sirain. Gusto nilang masira itong Israel na ito. Nakikita natin yung nangyayari. Hindi natin alam kung ito yung dahilan kung puputok ang World War III. Hindi natin alam. Pero ito po, magpatuloy tayo, magpagamit tayo sa Panginoon, huwag tayong mag-iisa. Dahil pag nag-iisa tayo, yan po, maraming naiisahan, diyan natutuwa ang demonyo. Tayo po ay manalangin.
Hallelujah, hallelujah. Panginoon, nagpapasalamat kami sa oras na ito. Kami po ay nilikha mo for fellowship. Makipag-fellowship bawat isa. Na dito sana madibilap yung relationship ng bawat isa sa amin. Pati rin po sa mga cell group ng bawat isa. Na doon po sila magkakilala bawat isa. At doon po nila ibahagi rin kung meron man silang kabigatan sa buhay. At para ma-encourage din po. At ang iyong salita, doon din mapapakinggan pa yung mga hindi nakakilala sa iyo. Doon sila tatanggap sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magpagamit kami para maibahagi pa ang iyong salita sa mga taong hindi nakakakilala sa iyo. Ang dami pong maraming relihiyon pero walang relasyon sa iyo. Tulungan mo po bawat isa sa amin. Wala po kaming magagawa kung wala yung banal na Espiritu Santo mo na tutulong bawat isa sa amin. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Lord, we need your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power of your Holy Spirit to open heaven's door. Spirit, touch your church, stir the hearts of men, revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Spirit, touch your church. Spirit, touch Yes, your Spirit, touch your church, oh God. Stir the hearts Hallelujah. of Thank you, Lord men. Jesus. Revive us, Lord, with your passion once again. And I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Spirit, touch your church. Oh, stir the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Thank you, Lord Jesus, oh God. Hallelujah. The grace of the Lord Jesus Christ, in the love of God, in the communion of the Holy Ghost, be with you all. Amin. Amin anak niya po Diyos ko na dati. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. At pati rin po yung mga nasa live streaming natin sa mga bahay-bahay. Mag-picture-picture po kayo at ilagay nyo dyan sa chat box po natin at yung attendance po ninyo. So, God bless. Sa mga Life Plus students po, see you sa ating banquet celebration. Go, kung uuwi po kayo, mag-formal attire, then do so. We will see you later on. Mag-start po yung ating banquet ng 1:30 p.m. Again, to all the Life Plus students, see you po sa ating celebration 1:30 p.m. today.